Nagbalik sa dagat malapit sa Zambales ang monster ship ng China Coast Guard. Pero hinarap ito at pinigilan ng ating BRP Teresa Magbanwa para hindi makalapit habang nasa West Philippine Sea. Nakatutok si Darlene Kai. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and notify us of your intentions. Over. Tagpo ito kahapon ng i-radio challenge ng BRP Teresa Magbanwa na isa sa pinakamalaking vessel ng Philippine Coast Guard, ang monster ship ng China Coast Guard na Vessel 5901. Ayon sa PCG, ipinadala ng China ang monster ship matapos maitaboy ng ating mga barko ang isa pang barko ng CCG na Vessel 3304 na January 4 pa nagsimulang lumapit sa Zambales. Nasa 97 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales ang monster ship nang habulin ito ng BRP Teresa Magbanwa at pigilang makalapit pa. Lumalabas daw sa pag-aaral ng PCG sa satellite imagery at grid coordinates na layunin daw ng China Coast Guard na maging normal ang ganitong klase ng deployment sa itinuturing nilang 4th dash line sa 10 dash line na basihan ng pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Ang 4th dash line ng China nasa 60 to 80 nautical miles mula Luzon. Kaya mahalaga raw na isiwalat ng PCG ang paglabag na ito ng China sa ating teritoryo para raw hindi maging normal ang kanilang iligal na paglalayag at pambubuli. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuna ng reaksyon ng Chinese Embassy. Bago ibinunyag ng PCG ang nangyari kahapon, muling iginiit kagabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkamit ng kapayapaan batay sa rules-based international order. Sinabi niya yan sa harap ng mga kinatawan ng iba't ibang bansa, mga miyembro ng gabinete at iba pang opisyal ng gobyerno sa Von d'Honneur o tradisyonal na salo-salo sa Malacanang tuwing Bagong Taon at Araw ng Kalayaan. Kabilang sa mga dumalo, si Chinese Ambassador Wang Xilian. Our foreign policy has always been to encourage peace and to foster cooperation, whilst also ensuring that international law is faithfully complied with and permeates all facets of relations amongst nations. For it is only through a rules-based international order that peace and development can be achieved. Ang ginatawa ng Santo Papa sa Pilipinas at di ng diplomatic corps na si Archbishop Charles Brown na nawagan din ng patuloy na pagsusulong sa kapayapaan. The antidote to this state of affairs is not easy, but it certainly involves on the part of all of us a recommitment to truthfulness, balance, and fairness in our statements, and to listening respectfully to the perspectives of people with whom we disagree. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Maging bagong Pilipino. Yan po ang paalala ni Pangulong Bongbong Marcos kasabay ng kanyang pagbati ngayong bagong taon. Sa kanyang bagong vlog, hinikayat ng Pangulo ang lahat na isabuhay ang mahalagang pagbabago para sa lipunan. Anya, mahalagang maging disiplinado sa kanilang sarili, sa tahanan, sa lansangan, at sa pang-araw-araw na pamumuhay. Paalala rin niya, hindi na pwede na kung nais nating makasabay ang Pilipinas sa pag-unlad ng iba pang mga bansa. Nagpaalala rin siya na isabuhay ang pagmamahal sa bayan, na maaaring ipakita kahit sa simpleng paraan tulad ng pagtulong sa komunidad at sa kapwa.